Ang kay dagat diri. Expressway, no? Ang dating dagat area, ito na ngayon. Ang dami ng mga ongoing developments. Ito po ang South Road Properties. May 300 hectares itong reclamation area dito sa Cebu. At dito sa bagong expressway, ito po ang CCLEX or Cebu-Cordova Link Expressway. Ito ay nagkoconnect sa land ng Cordova at itong island ng Mactan. Ilan sa developments dito sa SRP ang City de Marie. Ito po ay mixed-use development in SRP, owned and developed ng Philinvest. New Star Resort and Casino, ito naman yung formerly known as Isla de la Victoria. Ito ay resort and casino facility. Located siya dito sa dating Kawit Island, now Kawit Point. So itong New Star Resort and Casino man sa mga naghahanap dyan ng maglaro or meron din itong convention center, may restaurant, bar, casino, park, theater, at hotel. Isa naman sa most popular development dito ang SM Seaside na may 30 hectares ito. At itong ongoing development na mga yun ang South Coast City. So matagal na ito nag-launch. Ito po yung 26 hectare mixed-use project developed ng SM Prime at Ayala Land. So nandito na yung mga nagawang gusali tulad nitong convention center, arena. Ito yung magiging largest arena dito sa Cebu. Merong 16,000 seating capacity. Residential building, office building at iba pa. So ngayon kabayan, dadaan tayo dito sa CCLEX or itong Cebu-Cordova Link Expressway. Simula dito sa SRP, papunta ito ng Mactan, Cordova. At i-feature din natin itong ilalim ng expressway dito sa may malapit sa Pasil o itong Suba. Dito kasi sa ilalim, may mga natitirang bahay pa dito. Nandito na tayo sa South Road Properties, Cebu City. So itong dadaanan muna natin, itong area kung saan yung mga marami ng mga developments. Tapos daan tayo ng CCLEX, tapos punta tayo dun sa ilalim ng expressway. Kasi gusto ko may pakita sa inyo ano yung itsura dun. Ito naman yung Il Corso. Ito po yung mall ng Philinvest dito sa Cebu City. So itong destination na to for conventional shopping and for dining. Dito may kita mo yung view ng dagat dyan at saka itong CCLEX. So kung gusto nyo mag food trip, mag jogging, ito yung maganda dito sa Il Corso. So gusto kayo mag-enjoy ng safety, good food, and fresh breeze at kung saan makapag-breeze walk pa kayo dito sa El Recurso. Maganda dito kasi kung talaga mahaba parang may esplanade dyan sa harap ng dagat. So mahaba to siya. Saktong-sakto pang jogging talaga. Ito pa yung part ng El Recurso. So meron din itong mall dito sa area. Yan. So next natin, ito po yung New Star Resort and Casino. Ito yung 5-star integrated resort dito sa Cebu. So ito yung luxury na merong world-class gaming, entertainment, pang-shopping, and dining. Yung pagbabago dito sa SRP, mas maliwanag na. Dinagdagan nila ng mga ilaw dito. Yan natin yung mga LED lights na tapos ito, nilawakan. Abangan nyo, ito yung magiging largest arena pala dyan sa South Coast City, ongoing development naman. Tapos yung malaking tower, yan po yung part ng SM Seaside. Grabe, ang laki ng pinagbago ng SRP, no? So ito po ay part ng Cebu City. Ano kaya itong ginagawa nila, no? Nilawakan na rin yung kalsado. Kapag galing kayo sa Mactan Airport, papunta ng Talisay, or dito sa Karkar, ito talaga yung madadaanan nyo, ang SM Seaside. Ito yung well-known na na-develop dito sa may SRP. So, ang mall na to ay nagbukas noong 2015. Exactly 22 years after nung SM City, Cebu. Yan. So, kung din pala,
Matagal na rin pala, no? Tapos sa kaliwa, ito na po yung bagong development dyan sa South Coast City ang tawag nila dyan eh. Yan. So, kwanto? Convention at saka arena, 16,000 capacity. Ano sa tingin nyo kabayan? Ewan ko lang kung sa traffic dito kasi siguro magiging madugo yung traffic niyan pag may events na. Pag galing kayong Mactan. Dito pala kapag galing kayong Talisay, pupunta kayo ng airport. Itong CCLX ay magandang alternate nyo na kalsada para iwas traffic, hindi nyo na kailangan pumunta dun sa kabilang tulay. Pag pupunta kayo ng Mandaue, dito kayo dadaan. Tapos pag mag-U-turn naman kayo dyan sa kanan, yan yung pabalik papuntang SM Seaside. So dito, papasok na tayo ngayon sa CCLEX o itong Cebu Cordoba Link Expressway. Itong tulay na to ay 8.9 km toll bridge dito sa Metro Cebu. Siguro magiging ganito yung itsura ng Bataan Cavite Interlink Bridge, no? Pero mas mataas yun. Ito kasi 8.9 km lang. So, dumaan dito yung malakas na lindol. I think September. Kundi, mayroon tayong nakikitang video dito na habang papunta sila dyan sa gitna ng tulay, niyanig. Pero ngayon, bukas pa rin itong CCLX Bridge. Yan. So, ang toll nito, pag galing kayo dito sa SMC side, ang magbabayad na kayo ng toll, doon na pagka-exit, malapit na doon sa Mactan. So, I think pag 4 wheels, tulad nito, ay 100 plus yata yung babayaran. So good news, itong expressway ay pwede sa mga motor na below 400cc. Pero meron lang lane yung mga motor dito below 400cc. Kita mo yung blue na yan hanggang dyan. So bali, share the road sa 4 wheels at ng motor kapag nadaan. So may speed limit dito, 40, 60, 80 kph yan. Depende sa area. Yan. So nagbukas tong CCLX noong 2022. Na-inaugurate ni former President Rodrigo Duterte. So itong pagbukas ng tulay ay makapag-boost ng economic, more investment and more productive dito sa region, improve connectivity at reduce travel time between Mactan at itong Cebu City. So ito na din yung maging landmark infrastructure project dito sa Visayas. So ano sa tingin nyo? Kasi marami nagsasabi dito, parang nabitin sila. Kasi karamihan ng mga dadaan dito sa CCLEX galing sa SMC side ay pupunta ng Mactan Airport. So may napabalita ata dito na i-extend, gagawa ng flyover or expressway diretso dun sa Mactan Airport. Maganda sana no para pagkalabas nyo dito, hindi na matraffic, diretso na sa airport. So pagka exit natin, meron pa pala tong coastal road, no? And then ito na po yung toll. Meron silang cash at cashless naman. Pwede rin kayo magpakabit dito ng sticker. Katulad dun sa Metro Manila. So mag-ready lang kayo ng cash dito. Ito pala 100 plus yung babayaran natin. Okay guys, so nandito na tayo sa Barangay Suba. Ito yung palengke area nila dito. Nandito na tayo sa ilalim ng expressway. Malapit sa Pasil, ang tawag nila dito sa lugar ay Suba. So matagal lang mga nakatira dito, mga dekada na rin yung nakalipas. Yan po yung palengke nila. Ito naman yung
bangka, papunta yan sa Bohol. May mga pasahero, meron din mga dalang gamit na binibili nila. Pwede rin na liog. Mga dagko. May lalim nila dito guys. Yaong kay dagat rin. Expressway nila. Manday pala mga bahay dito, no? Hanggang dulo pa. So ito pala guys, ito yung Block 3 Suba. Missionaries ang tawag nila sa lugar na to eh. So dati pala, kaunti lang yung mga nakatira dito dati. Ayun. Sabi na nila parang basurahan area lang to eh. Hanggang sa dumami. Kung mapapansin mo yung way nito kamay papunta dito sa area, talagang masikip. Puno ng mga obstruction yung kalsada. Tapos yung yan, mga tent sila sa nasa labas. Parang walang clearing dito, no? Ibang iba. Compare mo doon sa ibang lugar. So dito, bawal na yung makalat ng basura. Ito yung route ng expressway papuntang Cuanto Cordova at saka Mactan Airport. Konti lang to dati, alam niyo yung mga 1970s. Wala pang mga nakatira dito, kaunti lang talaga. Kaya kung makikita mo sa review kami, ang dami na, no? Ito kasi kami, kapag galing kayo sa Talisay, pupunta kayo ng Cordova or New Airport, diyan kayo dumadaan, packet to. Hindi nyo nakikita itong ilalim. Ito yung nire-request kasi ng viewers natin kabayan kung anong itsura dito sa ilalim ng expressway. Yan po yung SRP o yung reclamation area. Diba? Ibang-iba na dito. Siguro dito sa baba, pwede pa gawing i-develop to, no? Kasi dyan, palengke lang yan eh. Oh, yan po, at least meron kayong kabayan. After ito maikot, simula dun sa tulay, bumalik na dito, pinakita ko naman sa inyo ilalim. At yun po yung update natin dito sa ilalim ng expressway. Simula tayo dun sa SRP, tumata dito sa CCLX. So marami, I think nung huling bagyo daw, matindi din yung baha dito. Talagang inaabot yung mga bahay nila eh. Ayan sa mga natanong ko, parang natatanong din sila kung ano yung relocation nila, no? Kasi itong ilalim, pwede pa gawin ko to siguro palengke or kung ano mga multi-purpose building, no? Ganyan, no? So marami pang kailangan palang ayusin dito, no? Teka, dalang problema kasi dito, nagiging masikip na, no? Padami sila ng padami. Hindi mo akalain na meron palang mga bahay dito sa ilalim. Pero ganun pa man, abangan nyo yung sa South Coast City, yan, Convention Center, Seaside Arena. Ito, palabas na tayo ng main road. Ito yung dinaanan natin kanina papasok. Tingnan mo yung wire road, di ba? Hindi na spaghetti yan, kundi palabok na, ganyan katindi. Problema din dito, yung mga obstruction sa kalsada, tingnan mo. Mas marami pa yung mga e-trike dito kaysa pasahero. Tapos yung mga gamit, puno ng mga obstruction. So matinding clearing talagang at linis ang kailangang gagawin dito.